Buenos dias, señoritas y señoritos. It appears that the long arm of the law, or Lady Justice, is catching up with the abuses of the enablers and the supporters and the political allies of former President Rodrigo Roa Duterte. Earlier, we blogged about how the Supreme Court fined Lorraine Badoy, the controversial former spokesperson of the NTF-ELCAC, with 30,000 for having committed contempt of court for red tagging a judge and saying that she plans to kill the judge. Although kahit tanong yun, pero parang ginawa nilang tanong sa multi-billion expenses daw ni Speaker Martin Romualdez, pero the court still ruled na kahit tanong yun ay kwan pa rin yun na direct attack on the court and also in an effort to put the life of the judge in danger. So, sinabi natin na it is already the court saying na hindi absolute yung press freedom. Kumbaga, your right ends where the right of others begin. So, this will set a political precedent. This will set a legal precedents, at magiging batayan ito sa mga future cases and to be filed against Badoy, at marami ng pending ngayon as we blogged earlier, and also her partner na si Jeffrey Celis, and also siyempre yung iba na mga magaling rin mag-red tag at umatake dyan sa station ni Pastor Quiboloy, na including Pastor Quiboloy himself, former President Rodrigo Roa Duterte, attorneys Harry Roque and Salvador Panelo, and the other lawyers nandyan na umaatake rin, na wagas rin ang atake sa mga opisyalis ni President Bongbong Marcos, kay President Bongbong Marcos, at yung mga perceived enemies ni Sara Duterte at ng mga Dutertes. So, justice is catching up with them. Kaya, may nakikita na natin pattern. Hindi lang si Badoy ang na-cite in contempt ng korte, ng Supreme Court, which is the highest law of the land, the highest justice system ng bansa natin. Pati yung isa pang enabler ni Duterte. At ito, very notorious rin ito, na si Public Attorney's Office Chief Presida Acosta, na who was also found guilty of indirect contempt. This week lang rin. Ganon rin ang pinatawan ganon rin ang ruling sa case ni Badoy, indirect contempt. Kaya lang kay Badoy, 130,000 ang fine, pero dito kay Presida Acosta ay 30,000 rin ang fine, multa sa indirect contempt, pero 150,000 for grossly undignified conduct prejudicial to the administration of justice, with a stern warning that the repetition of the same or similar offenses shall be dealt with more severely. So 180,000 for indirect contempt, at saka yung pagsuway niya sa order ng korte. So ano bang issue dito kay Presida Acosta? If we must remember, itong si Presida Acosta, she gained notoriety, although kilala ko to, pero naging Duterte girl rin ito, at siya yung naalala nyo yung Dengbakshak issue na pinipindaw nila si former President Benigno Aquino III. In fact, pina-appear pa nila sa Senate. Itong si Presida Acosta ang umaasta na parang
doktor, ha? Parang medical expert na pati yung mga hindi namatay sa Dengvaxia, namatay sa ordinaryong sakit, namatay sa asthma, namatay sa leptospirosis, nirurule niya na namatay pa rin sa Dengvaxia para lang maipit nila si former President Benigno Aquino III or si Pinoy. So also dito sa issue ng mga parang nagkukunwari siyang forensic expert na sa time na yun. Nagkaaway-away na sila, yung isang magaling na forensic expert taga UP na talaga naman talagang internationally recognized. At dito rin sa issue ng extrajudicial killings, nagsaside sila o nire-represent nila yung mga pulis o yung mga suspected executioner na mga biktima ng extrajudicial killings na that numbered 30,000, mostly innocent civilians. So ang mga pulis ang nire-represent nila, ang mga suspected killers, at yung mga tao na pwede naman maka-afford ng lawyer, o yung mga tao na close kay Duterte yun, or close kay Acosta. Kaya recently yung court naglabas ng ruling na wag nyo lang i-representa yung mga matataas na tao, yung mga opisyalis ng gobyerno. Magrepresenta rin kayo yung mga mahirap, yung mga biktima, kasi yan ang mandate nyo. Ang problema, nung nilabas itong ruling ng Supreme Court na binago nila yung patakaran dyan sa Public Attorney's Office, inaway sila, ginamit ang media ni Presida Acosta. Kaya nga the court found her to be guilty of violating Section 3, Rule 71 of the Rules of Court, na yung regarding undignified behavior, kasi ginamit pa niya. At labag rin ito sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Kasi nilabag niya at ginamit pa niya yung mga lawyers niya, ginamit pa niya yung media para atakihin yung Supreme Court na binago ang ruling na sinabi pwede sila magrepresenta. Kasi parati noon sinasabi nila, okay, kung meron case ng Dengvaxia o meron case ng extrajudicial killing, sabi nila nire-represent na namin yung doktor ng gobyerno or yung pulis, kaya hindi na namin pwede i-represent yung biktima, yung mahirap, yung namatayan. Pero sabi ng Supreme Court, hindi. Kung magbigay ka ng lawyer doon sa pumatay, na akusadong pumatay, ibigay mo rin ng lawyer sa namatayan. Lalong na yung mahirap, mas lalo ka magbigay ng lawyer dyan. So, ang ginawa niya, dahil ayaw niya, tutol siya sa ruling na ito, kagaya kay Badoy na naipit rin sa Facebook post niya, ay ganun rin, ginawa rin niya, inaway niya yung Supreme Court at binanata niya gamit ang Facebook page niya, pati na may mali siya daw ang korte, may masama daw yung ginagawa ng korte, at ginamit pa niya yung media. Kaya sabi ng korte, the court also found that by launching a public campaign against the new conflict of interest rule for the PAO, using public attorneys and PAO staff and clients publicizing the contents of PAO's letters to Supreme Court Chief Justice Alexander G. Hesmundo requesting the deletion of the rule, Acosta tried to sway public opinion in order to pressure the court into yielding her position. So ginamit niya yung Facebook page niya, ginamit niya yung media para pilitin yung Supreme Court na alisin itong bagong ruling nila or bagong patakan policy nila na sa pag-handle ng mga mahirap na kliyente. Kaya ni-remind siya ng korte, bakit ba mayroon tayo Public Attorney's Office? Itong Public Attorney's Office ay
ang number one mandate nito ay para magrepresenta yung mga mahirap, yung mga biktima, hindi yung mga salarin. So at kaya pinatawan siya ng multa 180,000 pati yung assistant niya na si Erwin Erfe na binanatan rin yung Supreme Court at pinatawan rin siya ng 10,000 kasi nag-apologize siya. Pero dito kay Acosta 180,000 at sinabi pa na kung gagawin mo pa ito ulit, ganun rin kay Badoy na mas grabe na yung penalty mo. Baka tanggalin siya sa pwesto, tanggalin yung disbar siya as a lawyer, mga ganon. At yun nga, ni-remind siya ng korte, itong masakit ha. Sabi pa ng korte na ang primordial mandate ng PAW is to quote, extend free legal assistance to indigent persons in criminal, civil, labor, administrative, and other quasi-judicial cases. So, indigent, yung mas mahirap, yung poorest of the poor. Ibig sabihin, nahalata na ng Supreme Court, yung mga may kaya, binibigyan niya ng lawyer. No wonder, wala sa mga konti lang, mga private lawyers pa ang tumutulong dyan sa biktima ng mga EJ case para ilaban yung kaso. Not only dito sa Pilipinas, nanalo na nga yung 5 kaso ata against mga policemen, pati na dyan sa International Criminal Court. Pero wala tayong narinig ang PAW o Public Attorney's Office na dumepensa sa mga biktima ng EJK or kinonde na lang man yung pattern of killings under the Duterte administration. Kasi andon nga siya, sip-sip nga siya kay Duterte. So sabi ng korte, and I quote, to turn away indigent litigants and bar them from availing of the services of all PAW lawyers nationwide due to alleged conflict of interest would be to contravene PAW's principal duty and leave hundreds of poor litigants unassisted by legal counsel they cannot otherwise afford. So sinabi, kaya nga may PAW para yung kawawa dito sa bansa natin, hindi maka-afford ng lawyer, ay pwede kunin ng lawyer. Kasi ang ginagawa nga ni Acosta, okay, pag hinendel na yung police, pagkatapos sasabihin ng nagreklamo sa pulis na yun, pwede nyo kami tulungan kasi nirepresent mo na yung pulis. Sasabihin nila, ay hindi, meron kami conflict of interest Pulis ang kliyente namin, so punta kayo doon sa private lawyer. So sabi ng korte, hindi. Kung binigyan mo ng lawyer yung pulis, bigyan mo rin ng lawyer yung pamilya ng biktima. Mas lalong kailangan ng pamilya ng biktima kasi yung pulis, malaki ang sweldo nun thanks to President Duterte na pinatriple yung sweldo ng mga pulis, pati yung benefits, pati yung pension. Pero yun pa ang tinutulungan nila at ayaw nila tulungan yung mga mas kawawa doon, mas mahirap, mas walang pera, indigent nga Kaya sabi ng korte, huwag mo kalimutan, yan ang responsibilidad mo. Tingnan nyo na mga bata ni Duterte, napaka anti-poor, napaka bata pobre. Yung mga mahirap na, yun dapat ang alam ko kasi di ba meron ako legal PR firm noon or litigation PR. Before Duterte, ang alam ko mga mahirap ang tinutulungan nila. Ngayon mga mayaman na pala ang tinutulungan nila. Free services pa kasi tumatanggap ng padulas yung mga lawyer ng PAW. Yung iba nga binebenta pa yung kaso kahit guilty, pag binigyan ng 1 million, gagawin nila inosente. Kawawa, gawin Paul Guy yung mga mahirap.
So buti nga sa'yo, at least nabisto ng Supreme Court yung ginagawa mo. At na ito, kilala ko pa naman ito. Si Acosta eh. Grabe, kawawa talaga yung mga mahirap sa bansa. Kaya guys, please share this vlog and tell your friends to subscribe to the Vlogcaster channel. Dahil dito, lalabanin natin yung mga opisyales na anti-poor, mata-pobre. Yan ang mga kalaban natin dito, and magsama-sama tayo. Share this vlog to condemn them and to expose them. So ito si Acosta, ito yung isa pang naging notorious ito kasi sinabi ng si Ragos, yung acting Bucor chief. Sinabi niya isa daw ito si Acosta kasama si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang nagpuwersa sa kanya na to testify against former Senator Laila De Lima sa drug case. Kasama na yung dalawang prosecutors ng DOJ, at ito daw si Acosta. Binanggit talaga yung pangalan niya na isa siya sa mga nag-pressure. Sinabi pa daw papatayin si Ragos kung hindi mag-testify against De Lima sa peking kaso na yun. So yun, nakikita nyo na, the justice system, the long arm of the law is finally catching up on the mata-pobre Duterte enablers. Kasama na nga itong si Presida Acosta. So this is our initial vlog on this matter. Tututukan po natin itong vlog nito. So please again share this vlog so people will know that how we have to elect better officials in the country, to give us better public servants, hindi yung servants of the rich and not of the poor. So also don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armando YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.